Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Kuya Bert, ito yung huli natin kukunin ngayon sa gabing ito. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Yung himala na ginawa ng ating Panginoon doon sa 5,000, ngayon ay kanyang inulit dito yung himala na kanyang sinasagawa. Hindi pa rin nakuhang maunawaan ito ng kanyang mga alagad at hindi nila nakuha na yung tungkol sa, hindi nila maisip at maunawayan yung nangyari sa tinapay na himala. At ngayon, eto na naman yung isang himala. Parang kulang yata sa pananampalataya yung mga kuwanong Kuya Bert, yung kanyang mga kasamahan na lagi ng kasama niya, parang kulang pa rin yata sa pananampalataya. Tama, Kuya, kasi kung titingnan natin doon sa binasa mo, no, ang ating Panginoon pagkatapos ng gawain niya ng araw na yun, mag-isa siyang pumunta sa burol, nanalangin. Isipin mo, tayo, minsan maghahapon tayong pag-alang ating katawan sa paghahanap buhay. Hindi man tayo mananalangin. Yeah. Tulog na rin. Diba? Nakakalimutan natin ang Diyos. Pero itong mga turo ng ating Panginoon sa ating buhay, lalo't sa mga nababasa natin, dapat ito'y ating maging aral. Magaya. Kung siya ay anak at bugtong na anak ng Diyos, ay nakukuha niyang manalangin. Bakit hindi tayo manalangin? Lalo't pagsapit ng gabi, bago tayo matulog. No? At makikita natin dito, Kuya, noong umalis na ang kanyang mga alagad at naiwanan ng ating Panginoon, sinalubong sila ng hangin, ng malakas na hangin. Kaya nakita ito ng Panginoon Kaya't siya'y naglakad sa tubig. Kasi, nag-aalala siya sa kanyang mga alagad. Natakot ang mga alagad. Dahil, nung makita nila ang Panginoon, akala nila multo. So, ang multo pala totoo. May multo pala talaga. No? Kasi noong pa, meron ng multo So, totoo ang multo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Nung sumampa ang ating Panginoon sa kanilang bangka, tumahimik ang hangin. Naging payapa ang kanilang paglalakbay. Anong ibig na aral ay paiwatig sa atin ng Panginoon? Kapag ang Diyos hindi mo kasama, magiging magulo. Amen. Ang smooth sailing mong paglalakbay sa mundong ito. Lagi kang makakasagupa ng malalaking problema. Lagi kang mag-aalala sa buhay mo kapag wala sa iyo ang Panginoon. Pero sa sandaling ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo, nasa sa iyong kalooban, nasa sa iyong puso, nakabilanggo sa iyong puso ang Panginoon, wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikabahala sapagkat ang Diyos ay nasa puso
Amen. Yan na po atin ang tinatapos dito sa gabihong ito ang ating pagtatanggal na kiwa ho natin sa chapter 6 ng Marcos ang di pagkilala kay Jesus sa Nazaret, ang pagsusugo ni Jesus sa 12, ang pagkamatay ni Juan Bautista at ang pagpapakain sa 5,000. At ito nga hong pinakahuli ay lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig ng pinakasentro ho dito sa kabuuan. Nitong huling to lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, yun hong ating matibay na pananalig sa Diyos. Diyan ho nakasentro. So, ang tao ho kinakailangan meron ho tayong pananalig sa Diyos. Upang sa ganon, kaya nga sinabi ni Kuya Bert, pagka tayo may pananalig sa Diyos at kasama natin ang Diyos, ano pang problemang darating? Wala na, sapagkat kasama natin sa buhay. Ang pinakamahalaga naman, tayo naman na bilang tao, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at kumilala sa Diyos.